Baka magalit ka kaya inunahan ko nang sabihin kung anong nararamdaman ko. Hindi ako magsusorry na nahulog ako, Charlene. Dahil hindi naman mahirap gawin yun. Mi Amor Tales presents Running Away with My Attorney. Written by August R. Charlene Almonte Robles is a supermodel. Laging very important person sa mga fashion runway. Laging highlight sa mga photoshoots. At laging bida sa pamilya. Nag-iisa kasi siyang anak na babae. Kumbaga, the only rose among the thorns. Tsa, may nag-send sa akin ng invitation. Guesting sa isang TV show. Aten ka ba? Tanong sa kanya ng manager/kaibigan na si Joriel na kung tawagin naman niya ay Ellie. Umiling si Charlene. Ayoko. Alam mo namang ayoko sa mga guesting sa TV, di ba? Oo, pero sinasabi ko rin just to inform you. Muli itong bumuklat sa dala nitong clipboard. Listahan niyo ng mga nagsisend sa kanya ng invitations at listahan ng mga schedules and appointments niya. Ano pa ba? Guest sa isang charity event sa Wednesday. Anong company? Fernandez Group of Companies. Kasalukuyang nasa opisina siya ng manager, pero pag-aari ng pamilya niya ang buong building. Isa yung agency. May mga models at designers sila roon. Sa kanya nakapangalan ng negosyo. Sige, ilang oras ang kailangan ko ron? Nagkibit balikat si Ellie. Half an hour is enough. Magpakita ka lang at makipagpintuhan ng konti saka tayo aalis. Iko-confirm ko na to The event will start at 6 o'clock and then we'll stay there, let's say, half an hour. So, 8, tabiyahin na naman tayo patungong Paris. Para sa fashion runway mo the day after. Guest ka rin doon. Okay, how about tomorrow? May schedule ba ako? Wala. Hindi ko tinanggap ang ibang invitations. Ang mga schedules naman, pinareschedule ko. Buong araw kang free para sa intimate birthday celebration ng lolo mo. Tumango siya. Thanks, Ellie. Paano? Alis na ako? Just call me kapag may importanteng ganap. Uwi na muna ako dahil kanina pa nagwawala sina Magnus at Orion. Parang mga bata. Linggo kasi ngayon at family day. Kahit gaano siya kabisi, inilalaan talaga niya ang linggo para sa pamilya. Ganon din naman ang mga ito. Maging ang mommy at daddy niya. Sige, mag-ingat ka, Tsa. Tawagan kita kung may bagong offer para maisingit ko sa schedule mo this week kung kakayanin. Salamat ulit, Ellie. Take a rest too. Aniya, bago tumayo at naglakad patungo sa pinto ng office ng babae. Bago lumabas, ay nilingon pa niya ang kaibigan. Makipag-date ka, Joriel. Sinamangutan lang siya nito. Umuwi ka na, Charlene. Huwag mong pakialaman ang love life ko dahil pareho tayong wala noon. Nagtawanan silang dalawa bago siya tuluyang nagpaalam. Wala naman itong ibang models na hawak. Siya lang. Kaya hindi gaanong mahirap ang ginagawa nito. Mabait din naman siyang alaga. Minsan. Paglabas niya ng pinto ay may 2 bodyguard na sumalubong sa kanya at sinabayan siya pababa. Pagdating naman sa lobby, ay may 2 pa ulit at pagdating sa sasakyan, ay naroon naman ang driver ng customized van niya. Yes, she has 5 bodyguards and more sa paligid ng mga nagpapanggap na sibilyan. Ev, sa bahay na tayo. Aniya sa mga close protection bodyguard niya. Si Dave naman ang isa pa. Kambal ang 2. Ang kambal ang pinaka-close niya sa 5 bodyguard niya. Nakakakwentuhan niya at laging kasama ang mga ito kahit saan. Dave, wala ba tayong kwento ngayon? Natatawa itong umiling. Wala, Miss Ja. Mahina ang radar ko ngayon. Kwela si Daven, habang si Neven ay seryoso lang lagi. Sayang naman, I was looking forward for new kwento pa naman. Si Neven baka meron. Kasama niya sa loob ng van ang 2. Nev, what is it? Kwento na dali. Malayo-layo pa naman ang biyahe papunta sa mansyon. Mainip ako. Masungit itong umiling. Wala. Eksaheradong kontra ni Daven. Yung love life mo, kuya. Kwento mo kung paano ka nabasted ng nililigawan mo. What?
Nanlalaki ang mga matang tanong ni Charlene. You got rejected, Nevin? Bulag ba yung babae na yun? You guys are so handsome kaya. Malakas na tumawa si David. Paano kasi? Mas gwapo sa kanya kaya hindi pinatulan si kuya. Nangunot ang noo ni Charlene. Hindi naunawaan ang sinabi ng lalaki. Anong gwapo? Like lesbian ba o manly? Masculine something? Kunot na ang noo ni Nevin. Piko na naman sa tumatawang kapatid. Ang saya talagang kasama ng dalawa. Hindi boring lalo na kung bumibiyahe siya ng malayo. Ipinaglaban talaga niya sa dalawa niyang kapatid ang kambal para makasama niya sa van. Mas gwapo sa kanya, mas matangkad sa kanya, mas masculine sa kanya. Lalaking lalaki nga. Ha? Wait. Lalaki ang nililigawan ni Nevin? Namilog ang mga mata niya nang mahuli ang ngisi sa labi ni Nevin. Proud itong tumingin sa kanya, saka tumango. Oh my gosh! Mas lumakas ang tawa ni David. Gulat ka, Miss Cha? Nabalik ko yata itong kapatid ko nung tinulungan nating gamutin ang sugat niya. Sugat saan? Si Nevin ang sumagot. Sa shooting range, Miss Cha. Nagkamali ako sa pag-assemble sa baril kaya nahiwa ang daliri ko. Nginiwian niya ito. Totoo? Sumingit naman sa usapan ang tumatawa pa rin si David. Hindi na ito natapos sa kakatawa. Anong nagkamali? Sinadya mo dahil kasabay mo si Pogi. Miss Cha, nalamang doktor kaya sinadyang masugatan. Diskarte mo, Nevin. Tumahimik ka nga, David. Asik nito sa kapatid. Si Charlene naman ay hindi pa rin makapaniwala sa nalaman. Nung nakarang taon naman, babae pa ang kasama nitong si Nevin. Walang halong biro ba yan? Opo, Miss Cha. Pero wag kang mag-alala. Hindi makaka-apekto sa trabaho ko ang kasarian ko. Hala, Nevin, wala akong sinabing ganyan Agad na kontra niya sa ibig nitong ipakahulugan. Okay lang yon. Walang masama ron. Na-amaze lang ako kasi ang astig mo. Like, I know his name. Baka makatulong ako. Chance mo na yan, Nevin. Boss ka ni David na dumudukot na ng snacks niya sa ilalim ng upuan. Sabihin mo na. Sigurado kilala yun ni Miss Cha. Hindi na kailangan. Kaya ko na yun. Sus, nahiya ka pa dyan. Sumingit na rin siya sa asara ng magkapatid. Oo nga, Nev. Baka makatulong ako. What's his name? Bumuntong hininga ito bago napipilitang magsabi. Blade Banderas. Napaisip siya kung may kilalang ganon at maya-maya nga. Ay naalala na kung saan narinig ang pangalan. Oh, the board top notcher? Yung pinsan ng mga Banderas? Doktor din yun. Hala, Nev. May tagagamot ka na kapag may sakit ka. Hindi na mamumblema ang tamad si David. Tumawa na naman nga si David. Pero ang nakaagaw ng pansin niya ay ang mayabang nangisi ni Nevin. Naguguluhan man, ay pilit niyang inunawa at nag-isip ng paraan para makatulong. Nagkulitan at nag-asaran lang silang tatlo habang nasa biyahe. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay tanaw na ni Charlene ang mataas na gate ng mansyon ng parents niya. Pagdating niya, ay sumalubong agad sa kanya ang dalawang kapatid. Bakit ang tagal mo makauwi, Chacha? Si Magnus yon. Tapos ay si Oreo naman. Baka naman kung saan ka pa pumunta Inarapan niya ang dalawang kapatid bago tuloy-tuloy na pumasok sa bahay. Ewan ko sa inyong dalawa. Where's Mom and Dad? Ayoko sa pagmumukha niyong dalawa. Dumiretso siya hanggang sa kitchen at doon niya natagpuan ang mag-asawa na magkatulong na naghahanda ng hapunan. Mom, Dad! Unang lumingon ang kanyang ina. Cha-cha na. Mabuti naman at nakarating ka. Of course, Mom. Aniya, bago lumapit at niyakap ang ina. Alam mo naman na Sunday, it's for family. Ewan lang kay Magnus, baka may sarili ng pamilya. Narinig ko ang pangalan ko. Backstabber ka, Charlene. Hiyaw ng kapatid niya. Papasok na rin sa kusina kasama si Orion. Habang kumakain ay masayang nagkwentuhan ng buong pamilya. May mga kasambahay na nakabantay para sa pangangailangan nila sa hapag. Sa labas naman, mula sa pinto ng kusina,
patungo sa likod na bahagi ng mansyon, ay kita niya ang ilang securities at bodyguard na nakaposte. Ano pong oras ang punta niyo kay Lolo bukas? Tanong ni Charlene. Baka dumiretso na ako ngayon. Di. Ha? Hindi ka matutulog dito, anak? Tanong ng mami niya. Mami talaga. Mangongonsensya na naman eh. Nangingiting aniya. Dito na nga po. Sabay-sabay na ba tayo bukas? Ang kaso pala, ay may biglang schedule siya ng umaga, kinabukasan, na hindi pwedeng hindian. Ang meeting with the team para sa next photoshoot. Kaya naman, umalis din siya sa bahay ng parents niya pagkatapos ng dinner. Madali lang itong meeting, Cha. Pasensya na. Para kasi to sa shoot mo sa Siargao for Samia's magazine. Salubong sa kanya ni Joriel, pagpasok niya sa lobby ng building kinabukasan. This will be on Tuesday, Wednesday may charity, and then Paris sa Thursday to Friday. Tumungo siya at sinabayan itong sumakay sa elevator, habang sa likod niya ay ang kambal na bodyguard. It's okay. Wala na kasing oras next time kasi nasa ibang bansa na tayo. Kaya isiningit ko na sa schedule mo ngayon. Okay, sagot niya, bago niligon si Nevin. Nev, pakitawag ang chopper, full travel by air papunta sa ranch ni Lolo. Hindi tayo aabot kung by land pa kasi. Okay, Miss Cha. Tatahimik na sana siya nang may maalala. Oo nga pala, Ellie. Kilala mo ba si Dr. Blade Banderas? Nakita niya ang pagpigil ng hagik-hik ni Daven na malapit na sa pinto ng elevator habang napatikhim naman si Neven na nasa likod niya. Hindi niya pinansin ang kambal. Kaklase ng sister mo? Kaya rin niya nakilala ang nasabing doktor dahil sa manager niya. Close rin kasi siya at ang kapatid nito. Yes, Cha. Why? May kailangan ka ba kay Doc Blade? Kakagraduate lang noon at kakasettle lang ng trabaho sa VLCI. Wala. Naitanong ko lang kasi, di ba? Pasimple niyang tiningnan sa salamin si Nevin bago nagpatuloy sa pagsasalita. Close sila ni Janelle. Ah, yes. Akala ko nga boyfriend niya eh. Sabay silang napangisi ni Daven at nanunuksong tiningnan si Nevin na nagngangalit ang panga sa hindi malamang kadahilanan. Mabilis namang natapos ang meeting. Counting info lang at paalala sa team niya saka sila dumiretso ng kambal sa rooftop dahil naroon na at naghihintay ang chopper na sasakyan nila. Talagang naitanong mo pa, Miss Cha, ha? Gigil na usig ni Nevin na siyang katabi niya. Si David naman, ang piloto. Natawa siya dahil talagang nakasimangot na ang lalaki. What? Wala akong ibang intensyon, Nev. Nagtanong lang. Kasi Miss Cha, yan nga yata talagang dahilan kung bakit ayaw sa kanya ni Blade. Shut up, David. At nagsimula na namang magbangayan ang dalawa sa headphone. Pagtaas ng chopper, ay may sumabay na isa pa galing sa kabilang building. That's her other bodyguards. Isang oras matapos ang paglipad nila, ay tanaw na ni Charlene ang malawak na ransyo ng Lolo Jack Almonte niya. Naroon na ang mga kapatid niya at ang 6 na pinsang lalaki na sumalubong pagbaba niya sa chopper. The birthday party was intimate and private. Sila-sila lang. Balita ko, may charity event ka before going abroad, Chacha. Tanong sa kanya ni Osiris, ang isa sa pinsan niya. Busy-busy ah. Don't forget to always bring your bodyguards with you. Marami pa namang mga loko ngayon dyan sa tabi-tabi. Napairap si Charlene. Napaka-protective talaga ng mga ito sa kanya. Kaya kong sarili ko, Sai. Pagkatapos ng party ay nagpaalam siya sa pamilya para magtungo naman sa Siargao para sa trabaho. Pagdating ng Miyerkules, ay nasa biyahe na naman siya para sa charity event ng Fernandez Group of Companies. Ilang pintuhan, donations and all. Tapos ay palis na sana siya nang magpaalam kay Joriel na magbabanyo muna. Ouch! Oh, sorry. May nakabangga siyang lalaki na mabilis naman na nagsorry. Ouch! Daing ni Charlene dahil muntik siyang matumba kaya natapilok. Aray, may feet. Nagka-sprain yata. Agad na lumuhod ang lalaki. Let me see. Thank you pero hindi na kailangan.
I'll call my bodyguards na lang para hindi makaabala sa'yo. No, it's okay. Titingnan ko. Inalalayan siya ng lalaki sa pinakamalapit na upuan bago itong muling lumuhod sa harap niya at hinawakan ng kanyang paa. Dahan-dahan itong tinanggal ang suot niyang stilito, saka marahang minasahe ang paa niya. Aray, masakit. Sorry. Agad na hingi nito ng paumanhin. Handahan na. Masyado itong malumanay at gentleman, kaya nakaka-curious kung sino ba ito. Madilim kasi ang pwesto nila, kaya hindi niya maaninag ang mukha nito. May I know your name? Bisita ka rin ba sa charity event? The small light from the inside illuminate against his face. His sharp jawline is all she saw. Attorney Regan Aurelius. And you? Hindi siya pamilyar sa lalaki, pero naririnig naman niya ang apelidong Aurelius sa business industry. Charlene Robles. Pasensya na, Miss Robles. Nabangga kita. I was busy checking my phone because of work. Let me help you go to the doctor. Baka paano ang paa mo kung hindi malunasan ng doktor. Hindi ka makapagtrabaho as a model. Hindi na niya napansin na alam ni Regan kung ano ang trabaho niya dahil sa hapdi ng spray niya. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang manager kasama ang kambal na mabilis pumoste sa magkabilang gilid niya. Ang iba naman ay hinablot si Regan papalayo. Hey, wait! He's harmless! Saway ni Charlene. Ellie, hindi ba pwedeng i-cancel ang schedule ko tomorrow? Ha? Gulat na tanong ni Joriel. Last minute cancellation? I think it's not possible, Cha. Bakit, may problema ba? Hawak pa rin ng bodyguards niya ang binata. Bitiwan niyo nga siya. Nev, ano ba? Kay Neven kasi sumusunod ang mga ito. Si Neven ang pinaka-captain ng security group niya. Tinulungan niya ako because I got sprained. Cha, ilang beses ko bang sasabihin na mag-ingat? Dahil hindi ka pwedeng magka-sprain or anything. Paano ngayon yan? Kailangan na nating bumiyahe. I'm sorry about that. Hinging paumanhin ni Regan. Kasalanan ko. Hindi ko siya napansin na kasalubong ko sa hallway kanina. Dalhin na siya sa ospital for proper treatment. Baka kasi lumala kung hindi maagapan. Nilingon niya ang binata bago nginitian. Thank you, Attorney Aurelius. Tumango ang lalaki. No worries. I'm sorry ulit, Miss Robles. Hindi pa sana matatapos ang pag-uusap nilang dalawa kung hindi tumikim si Daven at nagsalita. Kailangan na po nating umalis, Miss Cha. Naghihintay ng chopper sa rooftop para magtungo sa hangar. Kung saan naroon ang jet plane na sasakyan papuntang Paris. Oh, okay. Aniya, kumuway pa muna siya kay Regan. Bago ito tuluyang naglakad papasok sa loob kung nasaan ang event. Paalalay nga, Dave. Huwag kang umisi dyan. I'll carry you, Miss Cha. David, umarin mong sandals niya. Istriktong utos ni Neven sa kapatid. Tinanggihan niya ang sinabi nito. Hindi na, Nev. Kaya kong maglakad. Paalalay lang. Matatagalan lang tayo, Cha. Kontra ni Joriel. Buhati mo na, Neven. Sa rooftop tayo. David, sa Buevas Hospital muna tayo. Nakatin man siya ng Fashion Week sa Paris. Hindi naman siya nakarampa dahil may cast ang kanyang paa. Mabilis na lumipas sa mga schedules niya na parang hinuhugot lamang ang oras. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay muling nagtagpo ang landas nila ni Attorney Aurelius sa isang restaurant. Kumusta ang paa mo, Miss Robles? Ayos na ba? Pasensya na nga pala ulit sa nangyari. Mabuti na lamang at si Neven lang ang kasama niyang lumabas. Kasalukuyan siyang nasa Amerika para sa trabaho. Bukod kasi sa pagiging modelo, ay umattend din siya ng mga business meetings para sa negosyo ng pamilya. Ang tagal na nun, natatawang Aniya. Almost a month na, attorney. Matagal na pala, no? So, you're here for work or vacation? Bakasyon, pwede kitang samahan. Thank you, attorney, but I'm here for work. Baka busy ka rin. Makakaabala pa ako sa'yo. Nagpalitan silang dalawa ng numero. They also follow each other on social medias. Even exchange personal email accounts. Lagi na silang nagkakausap at nagkukumustahan pagkatapos noon. Kailan ang balik mo sa bansa, Cha?
Tanong ni Reagan mula sa kabilang linya isang araw. Katatapos lang ng photoshoot niya sa Maldives. Magsisimula na sana ang meeting niya via Zoom para sa business nila, ay sakto namang tumawag ito. Not sure. Hindi ko pa ulit nakakausap ang manager ko regarding my schedule. Ikaw? Nasa Pilipinas na. Really? Ang daya. Reagan, duman ka muna sana rito para nakapag-dinner man lang or anything before you went back to the country. Nakatanaw si Charlene sa kalawakan ng syudad sa ibaba, mula sa glass wall. Wait, I'm gonna call my manager. Halakhak ang isinagot ni Reagan sa kanya. They became good friends. Nakakatuwa dahil ito lang ang tanging lalaki na nakalapit at nakakausap niya dahil nga laging nakabantay ang mga kapatid at pinsan niya. Gawon siya. Talaga, ang maliit nilang interaksyon noong una ay naging malaki hanggang sa maging close sila at naging magkaibigan na nag-level up pa. Tsa. Magkasama naman sila ngayon ng binata para maglaro ng golf. Private golf course yon ni Reagan Aurelius. Exclusive yon para sa mga members lang. 3 buwan matapos niyang umuwi ng bansa, ay halos hindi na sila mapaghiwalay na dalawa. Kung wala rin lang namang trabaho, ay silang dalawa ang magkasama. May sasabihin ka? I think I'm falling. Ha? Hindi niya ito masyadong narinig dahil nakafocus siya sa halakhak ni Daven na inaasar na naman si Neven sa hindi kalayuan. Ang dalawa ang naging kakampi niya sa ginagawa. Hindi pa nalalaman ng pamilya niya ang tungkol kay Reagan dahil pinagtatakpan siya ng kambal at ng manager niya. Ano yun? Can you repeat what you said, Reg? Dismayado itong umiling. Nothing. That was nothing. Natawa siya. Magtatampo pa no? Ano nga? Sabihin mo na, makikinig na ako. Charlene, what if... Patapusin mo kaya muna ako. Napahagikik siya. Sorry, ano nga? Tsa, magagalit ka ba kung sasabihin kong gusto na kita? Reagan, napatda si Charlene. Nabigla siya. Wala siyang maisagot sa sinabi ng kaibigan. Hindi ko alam ang sasabihin ko. He just stared at her softly. Walang disappointment, walang pagtatampo. Wala naman akong sinabi na sumagot ka, Cha. I just wanted to know my feelings. Dahil baka mabigla ka lalo kung mag-ibang trato ko sa'yo. Ha? I mean, kumamot ito sa sintido. Mukhang tinamaan bigla ng hiya. Kapag bigla akong naging sweet sa'yo at lingi, baka magalit ka kaya inunahan ko nang sabihin kong anong nararamdaman ko. Hindi ako magsusorry na nahulog ako, Charlene. Dahil hindi naman mahirap gawin yon. Reagan, thank you. Nakakaintindi itong tumango. Magiging honest ako, Cha, ha? Sure. Ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi niya. Bigla ay parang awkward ang paligid. Go ahead, Reg. Ano yon? I'm your fan since day one. Though, hindi ko sinadyang interaction natin dun sa charity event, ha? Sobrang tuwa ko dahil nakita kita ron. Her eyes widened. What? Totoo ba yan? At nang may maalala, ay bigla siyang napasimangot. Bakit tinanong mo pa ang pangalan ko kung kilala mo naman pala ako noon pa? Baka kasi mawirduhan ka. Though, baka rin hindi dahil sikat ka naman talaga. Hindi na bago ang may makakilala pa sa'yo. Pero, totoo ang sinabi ko, Cha. Gusto na kita. Sana hindi magbago ang pakikitungo mo sa akin. Dahan-dahan siyang tumango. Tanggap niya dahil siya rin naman ay nahuhulog na rin sa kaibigan. Oo naman. Bakit naman magbabago kung gusto na rin kita? Ha? Is that true, Charlene? Huwag ka namang magbibiro. Masakit na nga yung thank you mo kanina tapos ngayon... Hindi. Nangingiti siyang umiling. Totoo. Alam mo, balak ko sanang itago na lang dahil ayokong masira ang pagkakaibigan nating dalawa. Tumikhim si Reagan. Pagkatapos ay tumayo at naglakad ng bahagya para makalayo sa kanya.
Namewang ito bago naghilamos ng mukha at lumilingon sa kinaroroonan niya. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang pamula ng tenga nito hanggang leeg. Regan, anong ginagawa mo riyan? Hindi na ito nakasagot dahil lumapit na si David. Seryoso ang mukha para sabihing pinauuwi na siya. Miss Ja, kailangan na nating umalis. Nalaman ni Sir Oscar na wala ka sa office mo. Si Oscar ay isa sa 6 niyang pinsan sa mother side. Ha? I thought alam nila na pupunta ako kay Rickson. Si Rickson naman ay pinsan niya sa father side. Sinong nagsabi? Kumamot sa leeg ang bodyguard ni Charlene. Sa hindi kalayuan, ay nakita niya si Neve na may kausap sa earpiece nito. May nag-take po ng photo niyo ni attorney at ipinost. What? Lagot siya kapag nalaman din ng mga kapatid niya. Ang hirap pa namang tumakas sa mga yon. Napahilot siya sa sentido. Nev, Dave, ay ito tinayos niyo na. Lumapit na rin si Neven. Pasensya na, Miss Cha. Mga tauhan lang kasi ni attorney ang narito kaya akala ko safe. Sorry. Lumapit na si Regan dahil narinig ang kaguluhan nilang tatlo. May problema ba, Cha? Tumayo na siya, saka lumapit sa lalaki at yumakap bilang paalam. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang narinig niyang palakas na tibok ng puso nito na tinutumbasan ng sa kanya. Kailangan ko nang umuwi, Reg. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Okay, ingat kayo. Tawagan mo ako kung may problema, Cha. I'm just a call away. Pag-uwi niya sa penthouse, ay naroon si Orion. Nag-aabang ito sa lobby kanina at sumabay lang paakyat sa penthouse dahil hindi naman ito paakyatin sa taas. What are you doing here, Orion? Masungit niyang tanong sa kapatid. Akala ko ba may business trip ka kasama si Magnus sa Italy? Masama ang tingin nito sa kanya pero hindi niya pinansin. Ang kambal niyang bodyguards ay tahimik na nakatayo sa bandang pinto. Oscar told me something. Oh, ano na naman yon? Akmang aakyat na siya sa ikalawang palapag nang tawagin siya nito at pinabalik. Ano ba, Orion? Wala naman akong pakialam sa sinabi ni Oscar sa'yo. Habang nasa biyahe kanina pa uwi, ay ibinalita ni David na nawala rin agad ang post. Nagtataka siya at nagtanong pa nga kung may kinalaman ng kambal doon, pero wala raw. May nakita ro na post kanina sa social media. Picture mo kasama ang isang lalaki sa golf course? Totoo ba yon? Hindi ko na naabutan dahil bigla ring nawala. Sinamangutan niya ito. Golf course? Ano namang gagawin ko ron? Saka, sino ba yung lalaki? Tanong pa rin niya kahit na ang totoo ay kabado na. Paano pa kaya kung malaman ng iba pang pinsan? Hindi kita ang mukha ng lalaki. Inarapan niya ito bago talikuran. Diyos ko naman. Dire-diretso na siyang umakyat patungo sa kanyang kwarto. Ang hindi niya inaasahan ay magpapaalam si Regan sa mga magulang niya para manligaw. At ang nangyari, nalaman din ng 6 niyang pinsan at ng 2 kapatid na nagsisinungaling siya tungkol sa pagpunta niya sa golf course. Hindi pumayag ang mga ito at halos ipahiya pa ang abogado. Papalitan ng mga walang kwenta mong bodyguard, Charlene. Imporma sa kanya ng amang si Odelion Robles. Samami mo na muna ang dati mong security team. Dad, bakit? Hindi ako sanay sa ibang guards. Hindi naman na rin kasi dapat kailangan nun dahil hindi naman ako naglalalabas Daddy, kahit yung kambal na lang sumama sa lahat ng lakad ko. Para ano? Walang problema ang pakikipagkita mo sa abogadong yon? Hindi siyang nararapat sa iyo, Charlene. Hindi isang abogado lang. Dad, bakit pa pati love life ko pinapakialaman niyo? Nasa opisina siya ng ama na nasa bahay. Tahimik ang mami niya sa gilid, kaya humingi siya ng tulong. Mami, bakit naman ganyan sila? Odi, masasakal ang anak mo kung ganyan ka ng ganyan. Sabihan mo na rin ang 2 mong anak na hindi niyo may pagdadamo si Chacha. Dahil talagang dadating ang panahon na pagkakaroon siya ng boyfriend. Jean, oo, darating yun pero hindi sa abogadong Aurelius na yon. Hindi ako makakapayag. Nito, bago muling bumaling sa kanya. At Charlene, wala kang magagawa kundi ang sumunod. O baka naman gusto mong manatili na lang dito sa bahay. Naiinis na siya. Nasasakal na siya.
tulad ng sinasabi ng ina. O baka naman dahil kalaban niya sa negosyo ang lolo ni Regan. Matagal na yatang may hidwaan tungkol sa negosyo ang dalawa. Nang umangat daw kasi ang mga Aurelios, ay nasagasaan yata ang negosyo ng mga Robles. Wala naman kaming kasalanan ni Regan sa awan yun ng lolo niya. Ba't masasama kaming dalawa dyan? Pero walang nagawa ang reklamo ni Charlene na bago ang 5 bodyguards niya at talagang 5 ang kasama niya, hindi tulad noon na ang kambalang. Ang schedules niya ay nabawasan. Walang magawa si Joriel roon. Ellie, baka naman may maisingit ka kahit konting oras. Pakiusap niya nang makalapit sa kanya ang manager. Tumatawag ba sa'yo si Regan? Ang lokong yun talagang bumabalik at bumabalik sa mansyon. Sa mansyon na rin muna kasi siya tumutuloy dahil sa isyo ng mga lalaki sa buhay niya. Oo, sa kotse ko mamaya. Nito, bago siya pinabalik sa shoot. May photoshoot siya at sa studio lang. Nariyan siya kanina pa. Pasimple siyang lumingon sa lugar na inginuso ng babae at nakitang naroon nga si Regan. Renting nakaupo, kumakaway pa sa kanya. Wala talaga itong takot. Kahit na nakakaengkwentro na ito ng mga bodyguards niya. Nang itian niya ito ay agad na humarang ang isang bodyguard, kaya napairap na lang siya. Grabe talaga. Mas mahigpit na sa'yo ngayon ang pamilya mo, no? Yes, they're so unreasonable. Ngunit kahit na anong kalmado at pasensyoso ng isang tao, masasagad at masasagad din. Mas lalo kasing humigpit ang kanyang ama na maging ang mami niya ay hindi na pinaniniwalaan. Reg, hello? Bulong lamang ang salita niya dahil baka may makarinig sa labas. Nasa loob siya ng kanyang kwarto at matutulog na sana nang tumawag ang binata. Bakit? I miss you. Nakagat niya ang pangibabang labi. Dahan-dahan siyang humiga sa kama at niyakap ang unan. I miss you too. Mabuti na lang ay hindi kinuha ang gadgets niya. Kaya kahit paano ay nagkakausap sila ni Regan. Gusto na lang kitang itanan para makasama ka. Natigilan si Charlene. Regan is a lawyer but he wants to be a criminal just to be with her. Regan, kung itatanan kita, sasama ka ba? Ano ba yung mga ideas na naiisip mo? Mapapahama ka rin eh. Pero sa isip-isip niya, ay handa siyang sumama kung totohanin nga nito. Narinig niya ang malalim nitong buntong hininga sa kabilang linya at ang sakit niyong pakinggan. Naunawaan ko naman ang pamilya mo kung bakit sila sobrang protective siya. Pero, hindi ko na yata kayang hindi ka makausap sa personal. Hindi makasama. Hindi mahawakan. Miss na miss ko na yung kaibigan ko. Yung babaeng comfort zone ko. I miss you so much, Cha. Hindi niya napigilan. Dahan-dahan ay tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na kung kailan patago na lang silang dalawa ni Regan, ay saka palalong lalalim ang nararamdaman niya para rito. Sasama ko kahit saan, Reg. And that's it. Itinanan siya ni Regan. Namuhay sila na parang mag-asawa sa isang pag-aari ng mga Aurelios. Alam ng lolo ni Regan ang pagtatanan. Sabi ng binata, ay tumulong pa raw ito. Cha, I'm sorry dahil kailangan pong maging ganito tayo. Kayang-kaya kitang ipaglaban pero ito kasi yung mas madaling paraan para makasama kita. Nasa dalampasigan silang dalawa. Nakayakap si Regan sa kanya mula sa likod. Nakatanaw sila sa kalawakan ng dagat na nakapalibot sa private island ng mga Aurelios. Sa lolo raw ni Regan yun, malayo sa kabiasnan. Hinaplos niya ang braso nitong nakapulupot sa kanya. Reg, ginusto ko rin naman to. Hindi mo kailangang humingi ng sorry. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Alam kong may hangganan ng lahat ng ito. Wika ng binata. Pero, let's make the best out of it. Hanggang nandito pa tayo. Hanggang magkasama tayo. Hinarap niya ito sa kainiyakap ang dalawang braso sa leeg ng lalaki. Huwag na nating isipin ang future at ngayon ang pagtuunan natin ng pansin, okay? Tumingkayad siya sa kinagatang ilong nito at saka mabilis na tumakbo papalayo. Charlene, masakit! Hiyaw nito
habang hinahabol siya sa dalampasigan. Come back here! No! Aniya, saka humalakhak. Bumalik ka rito! Ayoko! You'll tickle me! Malaya silang naghabulan sa buhanginan. Malakas na naririnig ang halakhakan nilang dalawa, habang parang mga batang nagtatakbuhan, nagkikilitian, naghahampasan, at naglalambingan. Mahal kita, Cha. Bulong ni Reagan sa kanya. Mahal na mahal. Yumakap si Charlene sa bewang ng binata, bago ibinao ng mukha sa malapad nitong dibdib. Itinatago ang pamumula ng mukha, dahil sa nararamdamang kilig. Tahimik na namuhay sila sa isla. May mga tauhang inutusan ng lolo ni Reagan para i-check silang dalawa at para na rin sa mga pangangailangan nila. Sinong dumating, Reg? Isang araw, makalipas ang isang buwang nasa isla sila, ay may dumating na yate. Kinabahan tuloy si Charlene at nagising kahit na madaling araw pa lang sa tunog ng makinang papalapit. Katabi niya sa kama si Reagan. Nakadapa ito at tulog pa ito kaya nang gisingin niya ay papungas-pungas. Bakit? May kailangan ka ba? May paparating na bangka yata? Or yate? Hindi mo ba naririnig ang tunog ng makina? Dahan-dahan itong bumangon at bumaba sa kama. Kinuha ang damit na nakatupi sa bedside table, saka lumapit sa terrace ng kwarto para silipin ang paparating. Baka si Lolo yan. He said he'll visit us pero wala namang sinabi kung kailan. Bakit ngayong madaling araw? Para hindi matrace? Para walang makaalam. Nilapitan siya nito sa kamarahang niyakap. Don't worry. Hindi tayo ipapahamak ni Lolo, okay? Huwag kang mag-alala. Ngunit hindi pa rin nakahinga ng maluwag si Charlene hanggat hindi dumadaong ang yate at nakikita kung sino ang sakay. Saan ka pupunta, Reg? Bababa ako. Sasalubungin ko si Lolo. Dito ka lang dahil malamig pa sa labas. Tatawagin na lang kita kapag nakapasok na kami sa sala ng villa. Stay here, Cha. Wala silang communication sa labas ng isla. Isang telepono lang ang nasa villa kung saan sila tumutuloy at ang lolo lang ni Reagan ang nakakatawag. Gosh, kinakabahan ako. Aniya sa sarili habang nakatanaw sa dumadaong na yate. Si Reagan ay nakatayo sa dalampasigan para salubungin ang darating. Malayo ang daungan, kaya naman, kahit may lumabas na 3 tao sa yate, ay hindi pa rin maalis ang kaba ni Charlene dahil hindi niya maaninag. Nabawasan lang ang kaba niya nang yakapin ng kasintahan ng dumating bago sabay na naglakad papalapit sa villa. Ilang minuto pa ay kumakatok na ang binata sa pinto ng kwarto. Ja, labas ka. Si Lolo ang dumating. Pagbaba sa sala ay kinakain ng kaba ang puso ni Charlene, pero lumala lang nang makilala ang matandang prenteng nakaupo sa sala, ang lolo ni Reagan at si Rexon. Mukhang nagulat din ang matanda nang makita siya. O baka nagpapanggap lamang. Charlene Almonte Robles, ha? Lo, don't be like that. You're Rexon's cousin, right, Iha? At tubilis siyang tumango. Yes po. Pinsan pala ni Reagan si Rexon sa mother side. Wala naman kasi siyang alam sa panig ng pinsang si Rex. Hindi rin naman sila masyadong close. Lo, don't scare my future wife, please. Pakiusap ni Reagan. Namula siya dahil sa sinabi ng binata, kaya marahan niya itong kinurot sa hita. Reg, humalakhak ang matanda. Wife? Gusto mo na ba siyang maging asawa, iho? I can help you with that. Umiling si Reagan. Hindi na po, Lo. Kahit na nagtanan kaming dalawa, mas gusto ko pa rin humingi ng permiso mula sa mga magulang ni Charlene kung usapang kasal ng pag-uusapan. That's my boy. Halakhak na naman ang matanda. Masyado naman yata itong masayahin. Pero apo, hindi madali ang pinasok niyong dalawa. Hindi niyo makukuha ang simpatya ng mga Almonte at Robles dyan sa ginawa niyong dalawa. Hindi basta-basta papayag ang pamilya mo, Miss Charlene Almonte Robles. Tumayo siya. Alam naman niya yon. Sa ginawa niya, hindi sila basta-basta makakalapit at makakahingi ng tawad sa pamilya niya. Mahihirapan sila. Kumusta po ang
pamilya ko. Sa ngayon, mukhang tahimik sila saglit. But the first week of you missing, para silang mga gutom na leon na naghahanap ng pagkain. Lahat ay binayaran, inakilos, at inutusan para hanapin ka. Maging ang mga pinsan mo ay may kanya-kanyang koneksyon. Mabuti nga't hanggang ngayon ay napipigilan ko pa. Sa tulong na rin ng kambal mong bodyguards. Po, Hindi mo alam? nangunot ang noo ni Charlene. Ang alin po? Never mind that. Malalaman mo rin kapag nahanap ka na ng pamilya mo. Sumingit na sa usapan si Regan na kanina'y tahimik sa kanyang tabi. Hawak ang kanyang kamay at marahang hinahaplos. Lo, salamat dahil hindi mo ako pinababayaan. Kahit na rito sa kalokohan ginawa ko. Maraming salamat dahil suportado mo ako. At sorry dahil nadadamay ka. Para sa pag-ibig ng mga apo ko, lagi akong nakaalalay. Para sa kaligayahan niyo, wala kayong problema sa akin. Huwag lang tayong mahuli ng lola mo. Napapangiwing sambit nito sa huling mga kataga. Hindi kalukuhan ang magmahal ng sobra, Regan. Nasa maling pagkakataon lang kayong dalawa. Pasasaan ba't makukuha rin ninyo ang kalayaan? Salamat po. May impluensya ang pamilya ni Regan. May haka-haka nga na mafia boss daw ang lolo nito, kaya hindi sila agad nahanap. May dala akong supplies para sa susunod ninyong mga araw rito sa isla. Ani ni Mr. Matienzo. Hanggang kailan nga ba ninyo balak magtago rito, Regan? Charlene, kung mas papatagalin ay magiging mas mahirap para sa pamilya mo, iha. Natahimik ang buong living area. Walang nais bumasag ng katahimikan. Tanging mabining hangin at hampas ng alon lamang sa dalampasigan ang naririnig. Nanatili pa ng isang araw sa isla ang matanda bago ito nagpaalam. Come on, Cha. I'll teach you how to cook. Nakakalokong tumawa si Charlene dahil sa sinabi ni Regan. What? Tuturuan kitang magluto. Halika. Anong ituturo mong lutuin? Fried egg ulit at hotdog? Last time ganyan din ang itinuro mo sa akin eh. Sinamaan siya nito ng tingin. Pero hindi ka pa natututo. Come on, don't laugh. Para marunong ka nang magluto sa susunod. Pero hindi ka rin naman marunong, Regan. Huwag mo akong lokohin dyan, love. What? Marunong naman ako kahit fried. Kaya nga nabubuhay tayo rito. Napasimangot siya. Then should I thank you for that, Mr. Aurelius? Ano? Ang sinasabi ko lang, Hindi eh. Ewan ba niya kung bakit bigla ay sumama ang loob niya. Bigla ay nagagalit siya. Naiinis sa nobyo. Parang ipinararating mo na ikaw na lahat. Ikaw ang nagluluto. Ikaw ang naglalaba. Ikaw na, Regan. Singhal niya pa bago nagdadabog na lumabas mula sa kusina at dumiretso sa dalampasigan. Nilingon niya ang villa. Pero hindi man lang sumunod si Regan para suyuin siya. Yun ang lalong ikinasama ng loob niya. Naglalakad-lakad si Charlene hanggang sa makarating siya sa malayong bahagi ng isla. Umupo siya sa buhangin at tumingin sa malayo. Gosh, ganito ba kahirap? Hindi niya sinasabi sa lalaki, pero nahihirapan siya. Hindi siya sanay sa ganung buhay, pero nagtitiis siya dahil mahal niya si Regan. Kaya niyang magtiis para sa pagmamahal. Huwag lang siyang susukuan. Suddenly, she missed her family. She missed her old lifestyle. Ilang buwan na ba silang nagtatago? Isa? Magdadalawang buwan na pala. Nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nahahanap. Talaga bang mas malakas ang koneksyon ng lolo ni Regan kaysa sa pamilya niya? Cha, Nalingunan niya sa Regan. Hinihingal ang lalaki. Reg, what are you doing here? Umupo si Regan sa tabi niya. May sapat na distansya. I was looking for you. Akala ko kung napano ka na. Ngayon pa ba na halos memorize ko na ang lahat sa islang to? Hindi ako mapapano, Reg. I'm sorry, love. For what? Pareho natin itong ginusto. At ready naman tayo sa anumang consequences na darating. Sana, magkasama rin natin yung harapin. Of course. Mabilis at may conviction itong sagot.
Doon napangiti si Charlene. Ramdam naman niyang hindi siya pababayaan at iiwan ito. Ngunit ang pagkakamaling ginawa ay hindi magtatagal dahil may sapat na kabayaran yon sa huli. Tapos na silang kumain ng agahan at nasa sala na para saglit na magpahinga dahil lalabas sila para mag-swimming. Papunta na naman ba ang lolo mo rito, Reg? Nakarinig na naman kasi siya ng tunog ng makina sa dagat. Pero maya-maya ay tunog naman ng chopper. Doon siya kinabahan. Reg, what's happening? Kaalis lang ni Lolo Baka naman mga tauhan niya. Nabanggit niya nung nakaraan na magpapadala ng security, di ba? Bakit parang ang dami? Doon na sumilip sa labas at napamura. What? Anong nangyayari? Sumilip na rin siya sa bintana at ang unang niyang nakita pababa sa yate ay ang kapatid na si Magnus. Kasunod si Osiris. Tapos ay ang kambal na bodyguards niya at ang iba niyang pinsan ay nasa dalawang chopper kasama si Orion. Regan, anong gagawin natin? Kalmado nitong hinila at niyakap bago hinalikan sa tuktok ng ulo. Shh! Hindi kita pababayaan. Nandito ako. Paano kung may gawin sila sa'yo? Regan, natatakot ako. You didn't know my brothers and cousins when they're mad. May mga armado ring kalalakihan ang kasama ng mga ito. I'm scared. Hindi, nandito ako. And any minute now, ay parating na rin si Lolo kasama ang mga tauhan niya. Huwag kang mag-alala. Lalabas ako. Dito ka lang. No. Baka kung anong gawin nila sa'yo, Regan. Dito na lang tayo. Let's just wait for your grandfather here. Hindi nila ako sasaktan. Trust me, okay? Hindi mo sila kilala. Lalong sumidhi ang kaba ni Charlene. Nang makitang naglalakad na, ang mga kapatid papalapit sa villa. Maya-maya, ay sumisigaw na si Orion. Charlene, lumabas ka riyan kung ayaw mong pasabugin ko ang buong islang to. At sumunod naman ang isa pang si Magnus. Huwag ganun, Orion. Baka tayo naman ang pasubugin ni Don Rafael Matienzo. Nasa loob din ng apo. Baka hindi naman na tayo matahimik niyan. Nagtawanan naman ang anim na pinsan niya. Parang nakakatawa pa ang nangyayari ngayon. Samantalang kinakain na siya ng kaba. Regan, anong gagawin natin? Nang lumabas ang binata ay sumunod siya. Hindi niya hahayaang may mangyari kay Regan. Hindi niya hahayaan na may gawin ng mga kapatid at pinsan niya rito. Kuya, huwag naman ganito. Pakiusap niya sa nakasimangot na si Magnus. Masama ang tingin nito sa palad niyang nakakapit sa braso ni Regan. Please. Si Orion ang sumagot. Hindi naman sana abot sa ganito kung hindi ka sumama sa siraulong yan, Charlene. Kung sana sumunod ka sa sinasabi sa'yo, walang mangyayaring ganito. I love him. At hindi niyo maintindihan yon. Please. Inilibot niya ang tingin at nakita ang anim na pinsan na may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. May nakatingala sa vela. May tatlong nagre-wrestling sa buhanginan at may nakatanaw sa dalawang mabilis na helicopter na papalapit. Nakasabit sa gilid ng bawat sasakyan ang mga tauhan ng lolo ni Regan. Mabilis siyang kinabig ni Regan para yakapin. Dahil nagpaula ng bala ang mga ito. Pero wala namang tinamaan. Just a warning from Don Rafael Matienzo not to touch what his. Aba, papatayin ba tayo niyan? Singhal ni Osiris. Mababawasan ng pogi sa mundo kung tinamaan ako. Manahimik ka, Osiris. Nakakarindi ang kasinungalingan mo. Saway rito ng panganay na kapatid na si Oscar. Pagbaba ng mga sakay ng chopper, ay agad ang mga itong humilera sa unahan nila ng binata. Pinotektahan sila. Huling bumaba ang matanda na nagawa pang dahang-dahang tanggalin ng salamin at isabit sa suot na polo shirt. Agpasensya nyo na mga binata dahil nahuli ako ng dating. Anito. Ano bang ating kailangan sa aking teritoryo? Agad na sumeryoso ang mga lalaki. Alam ng mga itong hindi basta-basta lang ang kaharap. Babawiin lang namin ang ninakaw sa pamilya namin, Don Matienzo. Si Magnus yon. Nawala ng pag-asa si Charlene. Nang isang senyas lang ng palad ng matanda, ay agad na lumapit ang tatlo sa tauhan nito at pinaghiwalay sila ni Regan. Lolo, what's going on? Hiyaw ni Regan. Anong ginagawa niyo?
Natataranta si Charlene nang siya naman ang hataki ng kambal na sina Daven at Neven. Wait, no! Let me go, Neven! Daven! Pero parang walang narinig ang mga ito. Bingi sa mga pakiusap at pagmamakaawa nilang dalawa ng kasintahan. Bitiwan niyo ako! Charlene! Naririnig niya ang pagpupumiglas ni Reagan habang isinasakay siya sa chopper. Wag! Nakawala ito sa hawak ng mga security at tumakbo pasunod sa kanya. Nagpumiglas siya, pero talagang hindi siya pinakawala ng kambal. Nang malapit na ito ay nanlaki ang mga mata ni Charlene at tila nabingi siya sa alingaw-ngaw ng putok ng baril. Reagan! Binaril ni Orion ang lalaking mahal niya. Reagan! Orion, walang hiya ka! Why did you do that? A warning. Just a warning shot para magising ka. At maalala mong hindi ka dapat naghahangad. Isa pang alingaw-ngaw mula sa armas ni Don Rafael Matienzo. Umuusok yon at nakatuto kay Orion. Tinamaan ng matanda ang kapatid niya sa hita. Isa ring paalala, binata, na nasa teritoryo kita at nagkakamali ka ng binangga. Please no, tama na, tama na. Humahagulgol na pakiusap ni Charlene. Tama na. Umalis na kayo. Mababa at malamig na utos ng matanda. Well, I can hold my beast over here. Si Reagan ang tinutukoy nito. Alam niyong mas masahol siya at delikado kaysa sa pinsan niyong si Rickson kapag nagalit. Mga almonte. Hanggang sa makauwi si Charlene ay pilit pa rin siyang nakikiusap at nagmamakaawa na hayaan sila ni Reagan. Mom, please, help me talk to Daddy na palabasin na ako rito. I just want to talk to Reagan kung kumusta na siya. Isang linggo na kasi ang matuling lumipas matapos ang naganap sa isla. Marahang hinaplos ng kanyang inang si Chinmary ang buhok niya. Masuyo itong nakatingin sa kanya. Anak, hayaan mo na muna. Wala naman nakakalabas na balita tungkol sa nangyari kaya wala kang dapat ipag-alala. Ginawa na ng lolo mo ng paraan at sinabing nasa isang private vacation ka lang. Mommy, hindi yon ang inaalala ko. Anak, Charlene, huwag mo na munang matigas ang ulo sa daddy at mga kapatid mo. Hindi naman nila matitiis na rito ka lang sa loob ng mansyon. Mommy! Naiinis na asik niya. Masyadong nagiging mainitin ang ulo niya. Kaunting mali ay iniiyakan niya. Hindi yun eh. Hindi sila maniniwala. All I'm asking is the news about Reagan. Tinamaan siya ni Orion, Mommy. Kakausapin ko ang daddy at mga kapatid mo, okay? Don't worry. Tutulungan kita, anak. Thank you, Mommy. Wala siyang ibang kakampi sa bahay na yon kundi ang ina. Hindi naman siya kakausapin ng ama at mga kapatid. Isa pa, ay talagang hindi niya pinapansin ang mga ito dahil sa galit at tampo. Ang kambal namang bodyguards niya ay ibinalik at nanatili sa tapat ng pinto ng kanyang kwarto. Nev, do you have news about Reagan? Kinahapunan ay wala pa rin ginagawa ang mami niya at wala pa rin itong hatid na balita. Kaya ang dalawa ang kinausap niya. Naalala kasi niyang nabanggit ng matandang Matienzo ang tungkol sa kambal. Dave, meron ba? Umiling si Daven. Nanatili namang walang imik ang isa. Wala, Miss Cha. Meron eh. Sunod-sunod na umiling si Daven. Nahahalatang may itinatago. Lalo na't nakita niya ang bahagyang pagsiko ni Neven dito. Oh, wala talaga, Miss Cha. Pinaningkitan niya ng mata ang kambal. Hindi siya kinakabahang baka may makakita dahil nasa third floor ang kwarto niya at walang basta umaakyat dahil ibinili ng ama. Kaya kahit nasa hallway, ay tinatanong niya ang dalawa. Meron. Miss, malalagot kami kay Sir Odi kung nalaman niyang may sinabi kami sa'yo. Ani ni Nevin. Talaga ba? Wala talaga? Sabay na umiling ang dalawa. Napanguso si Charlene. Bakit kilala kayo ni Don Matienzo? Spy kayong dalawa, no? Wala talaga siyang mapigang impormasyon sa kambal. Kaya lulugo-lugo siyang bumalik sa loob ng kwarto. Ni gadgets niya ay wala. Kahit na ang TV. Hanggang sa lumipas pa ang isang linggo ulit.
Nakakulong lang si Charlene sa mansyon ng mga Almonte. Cha, are you okay? Namumutla ka, anak. Dinalan siya ng ina ng pagkain at naabutang nakabalot siya sa kumot. Kagabi pa masama ang pakiramdam niya at kaninang madaling araw ay nagsuka siya. Masama lang ang pakiramdam ko, Mi. Anak, baka kung ano na yan. Baka nakakuha ka ng virus sa isla. O baka na paano ka ron. Kailangan mong matingnan ng doktor, anak. Nag-aalalang wika ng mami niya. Tatawag ako ng family doctor para ma-check ka. Okay lang po ako. Aniya, saka umubo. Hindi. Nataranta tuloy ito. Wait, tatawagan ko ang daddy mo. Makalipas ng ilang minuto ay narinig na ni Charlene ang mahihinang ingay sa paligid. Alam niyang ang daddy at mga kapatid niya yon. Hindi lamang niya makita dahil namimigat ang mga mata niya at hindi maimulat. Kasalanan to ng Aurelius na yun eh. Naninisi ang boses ni Orion. Ang sakit pa rin itong tama sa hita ko. Gaganti ako. Tigilan mo ngayang kayabangan mo, Orion. Singhal ng kanilang mommy. Gusto sana niyang matawa dahil tiklop talaga ang mga ito kapag galit na ang mommy nila. Pero talagang hinang-hina siya. Mom, totoo lang naman ang sinasabi ko. Kahit maingay si Orion ay hinatak ang diwan niya ng antok. Para siyang nabingi. Walang narinig. At nang maling magising, ay chinek na siya ng family doctor nila. At halos magwala ang mga lalaki sa pamilya nang malaman kung bakit siya nagkasakit. Anak, Mommy, anong sabi ng doktor? You're pregnant, anak, at kailangan mo i-confine sa ospital dahil mahina ang katawan mo at baka raw makunan ka kung hindi. Na-confine siya sa ospital pero marami pa ring bantay. Hindi makalapit si Regan kung hindi pa tinulungan ng lolo at ng kambal. Reg, kumusta ang sugat mo? Nakayuko ang binata sa kanyang tiyan. Marahang humahaplos ang palad nito roon at ang isa ay mahigpit na nakakapit sa kamay niya. I'm good, Ja. As long as ayos lang din kayo ng baby natin. She's 8 weeks pregnant. Nanatili silang magkayakap ni Regan nang magsalita si David. 1 minute left. Go, Regan. Sa kabilang banda ay marahan siyang itinulak ni Charlene paalis sa pagkakayakap niya rito. Umalis ka na. Baka maabutan ka nila at kung ano na naman ang mangyari. Mariin niya itong hinalikan sa noo bago bumaba sa tiyan. Babalik ako, Cha. Gagawin kong lahat para matanggap ako ng pamilya mo. Gagawin ko ang lahat. Huwag kang masyadong mag-isip dahil makakasama yan sa'yo at sa baby natin. Hihintayin ka namin ni Baby Reg. I love you. Huling wika niya bago dahan-dahang lumabas mula sa private room ni Charlene. Habang papalayo sa silid ay nangako si Regan sa sarili na gagawin ang lahat para makuha ang approval ng pamilya ng babaeng minamahal. Ayaw ng lolo niya na magpakababa siya sa pamilya ng babae. Pero kung kinakailangan, ay gagawin niya. Makasama lang ang kanyang mag-ina. Walang matsyensong nagpapakababa at nagpapakatanga para sa isang babae, Regan. Galit na hiyaw ng matanda sa kanya nang puntahan niya ito. Lo, hayaan mo na ako. Kaya ko naman. Hindi dahil kaya mo ay gagawin mo, Aurelius. Pinagtatawanan ka ng mga almonting yon. Pati ang trabaho mo ay napapabayaan mo. Mabuti na lang dahil hindi ka kinasuhan ng kidnapping. Dahil talagang mawawalan ka ng lisensya bilang abogado. Naihiling na lang siya dahil sa sinabi ng lolo niya. Totoo yun. Pero wala siyang pakialam kung ang kapalit naman ay ang makasama ang kanyang mag-ina. Then I'll accept it wholeheartedly, Lolo. Nababaliw ka na, Regan. Galit na singhal ng matanda. Kung buhay lang mga magulang mo, hindi rin sila papayag sa kahangalang ginagawa mo. Lolo, anong mangyayari sa iyo kung marinig yan ni Lola? Na sinasabi mong nagpapakahangal ako para lang sa isang babae? Mariin itong napapikit. Nag-iisip. Kapag nalaman ng lola niyang nasa bakasyon, ay malalagot talaga ito. Don't use your grandmother here, Regan. Tinulungan kita nung una dahil akala ko'y naglalaro ka lang. Pero hindi ako papayag na sa laro mong yan ay mapapahama ka, Apo.
Lolo, hindi ako mapapahamak. Walang mangyayaring masama sa akin as long as makakasama ko ang pamilya ko. Hindi mo masabi, Regan. Hindi mo alam ang takbo ng utak ng mga yon. Hindi ko kakayaning mapahamak ka, katulad ng nangyari sa mga magulang mo. Nilapitan at niyakap na lang niya ang matanda. Hindi nga po. Kaya kong sarili ko. Salamat sa pagtulong, Lo. Pero simula ngayon, gusto kong ako na lang para maramdaman nilang sincere ako. Pabalik-balik si Regan sa ospital para bisitahin ang mag-ina niya. Pero minsan ay hindi siya makapasok dahil naroon ang mga kapatid nito. Kundi man ay ang ilan sa pinsan na malaki ang galit sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Nandito ka na naman. Nakagising asik ni Magnus sa kanya nang mapagbuksan siya ng pinto. Hindi siya nagpa-intimidate. Matuwid siyang tumayo at hinarap ang kapatid ni Charlene. Bibisitahin ko lang ang mag-ina ko. Pagak itong tumawa. Tulog. Umalis. Naglalaba. Hindi ka maharap. Wala kayong magagawa kung gusto kong magpabalik-balik rito, Magnus Robles. Ama ako ng anak ni Charlene. Ama ako ng magiging pamangkin mo. Pwede rin namang ama ka lang ng pamangkin ko. At ibang kikilalanin niyang ama. Yan ang hindi mangyayari. Tumaas na ang boses ni Regan. Hindi papayag si Charlene dyan. Para siyang maliit na basura ng utusan ni Magnus ang mga tauhan nitong palabasin siya ng ospital. Kung noon, lalaban siya. Kung noon, gagawin niya ang lahat para lumaban. Ngayon, magpapakumbaba siya para sa kanyang mag-iina. Sir? Tiningala niya ang lumapit. David, ikaw pala. Bakit? May kailangan ba si Cha? Umiling ito. Wala po. Anong kailangan mo kung ganun? Ilang araw na siyang lagi na lang nasa labas ng ospital. Hindi makapasok dahil hanggang sa labas ay may bantay na parang hindi siya makalusot. Mabuti na nga lang at nang malaman ng mga almonte na tumulong ang kambal para magkita sila ni Charlene ay hindi tinanggal ang mga ito. Ipinatatawag ka ni Mrs. Chen Robles sa opisina niya. Ha? Dinala siya ng isang security sa opisina ng ginang na naroon din lang sa ospital. Naabutan niya ang dalawang kapatid ni Charlene na parang maamong tupa na nakaupo sa couch, habang ang ama naman ay nakatayo sa gilid ng mesa ng ginang. Gusto niyo raw po akong makausap, Mrs. Robles? Have a seat, Regan. Tumango siya. Salamat po. Ano pong sasabihin niyo? Nagsiringan ang mga kasama nila sa silid, pero sa isang tikhim lamang ng ilaw ng tahanan, ay agad nagsitahimikan. Ako nang humihingi ng pasensya sa mga pinagagawa sa iyo ng mga to. Ma'am, tumahimik ka, Magnus. Narinig niya ang palatak ni Odelion. Tumahimik na lang para walang away, Magnus. Orion. Gusto sana niyang matawa kung wala lang sila sa seryosong usapin. As I was saying, Iho, sorry about what happened. Ngunit sa totoo lang ay hindi rin ako sang-ayon sa ginawa niyong pagtatana ng anak ko. Maaari niyo naman kaming kausapin ng maayos tungkol dito. Kahit ako na lang, dahil alam kong kukontra nga ang mga to. Sana hindi na umabot sa gulo ang nangyari, Regan. Tumango siya. Naiintindihan niya. Mali talaga ang ginawa nilang pagtatana ni Charlene. Pero yun na lang kasi ang tanging naisip niyang paraan para makasama ang nobya. I'm sorry po. Nang binuntis mo ang kapatid namin, hindi ka hingi ng tawad? Maangas sa tanong ni Orion. Sure, I'll say sorry about it too. Pero hindi ako hingi ng sorry na bubuo kaming dalawa ng pamilya. At nang payagan siyang malayang makalapit sa kanyang mag-ina, ay halos magtatalon siya sa tuwa. Araw-araw siyang nasa ospital upang bantayan at alagaan si Charlene. Lamang ay halos araw-araw ring naroon ang mga kapatid nito, maging ang mga pinsan. Cha, may kailangan ka pa ba? Tanong niya sa babae habang nagbabalat ng mansanas. Si baby baka may gusto pang kainin. Wala naman, Reg. Dito ka nga sa tabi ko. Ang layo mo naman dyan.
Sa kabilang banda ay sagot ni Charlene sa nobyo. Lapit ka rito, Reg. Kasi naman, ay ayaw pa rin tigilan ng mga kapatid at pinsan niya si Regan. Parang mga baliw. Nakakairita na. Lumayas nga kayo rito, Magnus. Oscar, wala ba kayong mga trabaho? Nakakairita ng mga pagmumukha niyo eh. Wala nang kuya ngayon Charlene? Agad na balik ni Magnus. Samantalang, shut up! Ibabalik pa ang nakaraan. Mabuti nga at nakakalimot na ang lahat. Alis na, naiirita ako sa mga mukha niyo sa totoo lang. Mabuti naman at naniwala ang mga ito. Pero bago tuluyang lumabas, ay nag-iwan pang mga ito ng nagbabantang tingin kay Regan na tumawa lang. Sa patuloy na pagtakbo ng mga araw, ay unti-unti, nagiging maayos na ang mga kapatid niya at si Regan. Ilang araw na mula nang makalabas siya ng ospital, at halos sa mansyon na rin tumira ang lalaki. Papasok ka na sa firm, Reg? Tanong niya rito nang makamulatang bihis na bihis. Mabilis itong lumapit sa kama at dumukwang para halikan siya sa noo. Good morning, love. Saka ito bumaba sa tiyan niyang 5 buwan na. Good morning, baby. Hindi mo ako ginising. Naasikaso sana kita. Ang sarap-sarap pa ng tulog mo, Cha. Okay lang ako. Magpahinga ka na. Baka malate ako ng uwi mamaya. Dadaan ako kay Lolo. Okay po. May client ka ngayong umaga o sa office lang? Umupo siya at sumandal sa headboard ng kama. Baka naman malaman-laman ko kung sana naman kayo nagsuot ni Cairo ha? Si Cairo ay bunso sa 6 niyang pinsan na lalaki. Hindi, Cha. Nagpapadrive lang si Magdo sandali. Mamayang hapon pa naman ang meeting ko. Sana naman kayo pupunta? Halos sa araw-araw na lang ay kung saan-saan hinihila ng mga ito si Regan, na nag-e-enjoy naman yata sa kakasama sa mga hunghang na nagpahirap dito noon. Sa amin na lang muna yun, love. Wala naman kaming masamang ginagawa. Natatawang ani nito. Si Kayang lagi mo kasama. Saan kayo pumupunta? Baka nagbabar kayo ha? Hindi pa pwede sa bar si Cairo, Regan. Bata pa yon. 3rd year college na naman si Cairo, pero pinagbabawalan pa rin ng mga kapatid. Hindi lang sobrang higpit tulad ng sa kanya. Hindi nga, Cha. Natatawang ani nito. Alis na ako. Anong gusto mong pasalubong mamayang hapon? I'm good. Basta umuwi ka lang. Huwag ka nang sumunod ng sumunod sa gusto nila, Magnus. Aawayin ko na naman ang mga yun talaga. Cha, halakhak ni Regan. Hindi nga, banding na rin namin. Banding? Nguso niya. Nung nakarang gabi ang ingay niyo sa pool area, nagiinom. Ang saya ng puso ni Charlene dahil maayos na ang mga ito. Parang ang matagal ng magkakaibigan kapag magkakasama. Ang iingay. Ang problema lang ay hindi siya pinalalabas ng bahay. Ingat na ingat ang mga ito sa kanya at maging si Regan ay sang-ayon dahil nga maselan ang pagbubuntis niya. Walang trabaho kaya papahinga raw. Dahilan pa ng lalaki. Ikaw may meeting ka ba? Bumalik siya sa trabaho sa negosyo ng pamilya, pero naka-indefinite leave sa pagiging modelo. Umaattend siya ng meetings via Zoom din lang. Pinayagan siyang magtrabaho ulit ng ama para daw hindi siya mainip. Kung hindi lang niya alam, ay dahil sa mami niya yon. Yeah, at 10. Tumayo siya at lumapit sa nobyong nakaharap sa full-length mirror. Bakit ang bango mo? May pinapabanguhan ka sa labas, ano? What? Ano bang sinasabi mo, Cha? Kung ano-ano na naman yung naiisip mo. Wala naman akong kulon dahil ayaw mo nga at sabi mo, ay masakit sa ilong. Bumitaw siya at pinalo ito sa likod. Bakit may naamoy akong kulon? Ang bango eh. Inamoy pa niya ito ulit. Ano? Ha? Baka isinasama ka na ni Magnus sa kalokohan? Wait, I'm gonna talk to him. May kanya-kanya ng bahay ang mga kapatid niya, pero lagi pa rin nasa mansyon. Kaya mabilis nang nagilap ang panganay na kapatid na bihis na rin at tumihigop ng kape sa kusina kasama si David. Magnus,
Saan mo dinadala itong si Regan? Mabilis siyang pinigilan ng nobyo na nakasunod sa kanya. Tsa, hindi nga. Ano na namang gerang gagawin niyang buntis na yan, Reg? Aba, nung isang araw si Oliver ang sinugod eh. Sinamaan niya ng tingin ng kapatid. Si David sa tabi nito ay nagpipigil ng ngiti. Bakit nagpapabango tong lalaking to? Isinabi kong ayaw ko ng amoy dahil ang sakit sa ilong. At ikaw, David, huwag kang tumawa dyan. Nakikita kita. Ha? Teka lang ah. Nung pakialam ko kung naglalagay ng kolon yan. Pakialam ko naman, saka wag mo nga sinisigawan si Dave. Walang ginagawa yung tao eh. Ikaw ang kasama eh. Baka nang bababae kayo. Tuturuan mo ano? Hindi siya pinansin ni Magnus. Napahilot ito sa sentido. Bago hinarap si Regan. Pinaglilihian pa rin yata ako niyan, Reg. Alis mo nga yan sa harap ko at ako'y naririndi. Sumasakit lalo ang ulo ko. Kay Dave na lang muna ako magpapasama. Nagdadabog siyang bumalik sa kwarto. Nakasunod naman si Regan. Tsa, wala nga akong kulon. Ano bang naamoy mo kanina? Mabango. Eh kung kulon yun, dapat hindi ka nabanguhan dahil masakit nga sa ilong, di ba? Marahang ani nito. Tatawagan ko si Osiris mamaya. Itatanong ko kung bakit ganyan pa rin. Naglihi ka pa yata kahit magsi 6 months na ang tiyan mo. Baka nga. Hindi na lang siya umimik. Nagtrabaho siya nang makaalis ang lalaki. Kaso nung mga sumunod na araw, ay nairita na naman siya dahil kahit Sabado at Linggo, ay panay alis pa rin ito. Kung sino-sino sa mga pinsan at kapatid niya ang kasama. Tapos kinagabihan, nagiinuman na naman sa sala. Nagkakasiyahan na ang mga ito at mukhang mga lasing na. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan dahil mukhang may seryosong pinag-uusapan. Pasensya ka na sa inasal namin sa'yo, Reg. Narinig niyang ani ni Magnus. Pinoprotektahan lang namin ang nag-iisang babae sa pamilya. Kasunod ay boses ni Oscar. Nag-iisa kasi kaya ang mindset namin, protektahan at ilayo sa mga lalaking sasaktan lang siya. Nagkamali lang kami ng pagkakakilala sa'yo. Marahang tumawa si Regan, pero dinig na dinig niya ang yabang. Ayos lang, mali ko rin naman. Ngayon ang sa akin ay mapatunayan ng sarili ko sa kanya. At kasama niyo na akong protektahan ng mag-ina ko. Tapos na yun. Hindi ko na nga iniisip yung pagbaril sa akin ni Orion eh. But, singhap ni Orion. Nagtawa na naman ang iba. Mas masakit yung tama ng lolo mo sa hita ko, Rexo, no? Tingnan mo, may peklat pa. Sumbong pa nito sa pinsan ni Reg na si Rickson. Bumalik sa kwarto si Charlie na may luha sa mga mata, ngunit may ngiti rin sa mga labi. Masaya siyang sa wakas ay maayos na ang kanyang pamilya. On her 7th month, bigla ay nag-aya ang kanyang magulang na lumabas. Where are we going? Ilang ulit na siyang nagtatanong sa mga ito, pero walang sagot. Kung kailan naman ang laki na ng tiyan ko at hirap ng lumakad, mi. Hindi naman tayo lalayo na. Saka kasama natin si Osiris. Pahayag nito. Di ba gustong-gusto mong lumalabas? Oo nga po, kaso ngayon hindi ko kasama si Regan. Dahil inunahan ako ni na Magnus. Kairita talaga yun. Nagpaalam si Regan kanina na lalabas kasama ang mga kapatid niya at pinsan. At nung mag-alas 7 na ng gabi, nagyaya naman ang mga magulang niya. Hayaan mo na, banding nila yon. Nanahimik na lang si Charlene dahil sa kabila ng inis sa mga lalaki, ay nakakalabas naman siya. Ingat nga rin siya kung lalabas dahil hindi pa alam ng mga fans niya na magkaka-baby na siya. Baka pagsimulan pa ng negative issues. Anong gagawin natin sa helipad, Mi? Bawal ako magbiyahe Umakyat kasi sila sa rooftop ng building ng Almontes Fashion Agency. Gabi na, Mommy. Daddy, pahig ka rito. Baka pagalitan ako ni Regan nito. Pero hindi siya pinakikinggan ng mga magulang. Kahit na ni Osiris, nakasama nila. Naninibago nga siya dahil ang tahimik nito. Si David ang piloto nila. Tumahimik na lang siya habang nasa biyahe. Wala namang kumakausap She just enjoyed the view from above. Halos 1 oras sila sa himpapawid nang mapukaw ang atensyon niya ng mga kumikislap na ilaw
What's that? Ang ganda! Habang papalapit ay mas lalong lumilinaw sa paningin niya ang tanawin. Magagandang ilaw na nakalutang sa tubig. Meron ding nakalutang sa hangin na parang lantern. At nang tuluyang makalapit, ay napaluha siya nang makilala ang isla. Anong ginagawa natin dito? Sobrang liwanag lalo nang bumaba sila sa dalampasigan. Maraming nagkalat na mga bulaklak sa buhanginan na lalong pinapagandang ng mga ilaw. May maliit na trail nang mumunting kumikinang na bato ang dadaanan habang sa dulo ay isang heart-shaped na design. Mommy, ano to? Umiiyak na rin ang mami niya habang ang ama niya ay nakatalikod na upang hindi makita ang luha. Kaya pala pinagsuot siya ng mami niya kanina ng puting bestida. Sa bawat kanto ng aisle ay naglabasan ang dalawa niyang kapatid at ang 5 niyang pinsan. At sa dulo, sa gitna, si Regan na umiiyak na rin. Regan, anong pakulo to? Dahan-dahan siyang naglakad sa aisle at nang tuluyang makalapit, ay saka lamang napansin ang iba pang naroon. Lahat ng mga importanteng tao sa buhay niya. Cha, don't cry, love. Baka pati si baby umiiyak na rin yan. Natatawang wika ni Regan, pero nanginginig naman ang boses. Ano to? Hinawakan ng lalaki ang dalawa niyang palad. I love you, Charlene. Hindi man naging maganda ang takbo ng relasyon natin dahil sa maling desisyon. Sana, Cha, hindi yun maging ugat sa lagi nating pag-aaway. Okay na yung inaaway mo ko dahil nag-spray ako ng cologne kahit hindi naman talaga. Anito, na ikinatawa ng mga tao sa paligid nila. Reg! Lalong naluha si Charlene nang unti-unting lumuhod sa harap niya ang binata. Sorry, medyo natagalan ng preparation. Ang kulit kasi at hindi magkasundo ang kapatid at pinsan mo sa mga designs at palamuti. Tura nito, Charlene Almonte Robles. Will you be my wife and be with me for the rest of our lives? Love? Sa isang tango niya, ay nagsimula ang panibagong yugto sa kanilang buhay. Ang buhay na mag-asawa. Makalipas ang 2 buwan, nanganak si Charlene ng isang healthy baby boy. After another 3 months, nagpakasal sila sa simbahan. Habang naglalakad siya sa altar, biglang nag-flashback sa isip niya ang mga nangyari. Sa dami ng pinagdaanan nila, sa simbahan din pala ang tuloy nila. Mabuti na lang at ipinaglaban nila. Mabuti na lang at ipinaglaban siya ni Regan. Kaya kung anuman ang kaligayahang tinatamasa nila ngayon, sigurado siyang deserve nila yun ng asawa niya. Kung nagustuhan niyo ang aming storya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat sa pakikinig, mag-ingat po tayo palagi. At naway lagi tayong pagpalain hanggang sa susunod.